Si Pangulong Bongbong Marcos hindi naman daw po pinapansin, yung mga paninira nila at mga kasinungalingan nila. Eh, di tuloy-tuloy lang, pero mabuti po may mga nagpapaliwanag kagaya nila Win Gatchalian, ayan, na VP Sara impeachment hindi kasama doon sa 2026 budget. At mga bossing, chief amo, sir, dagdag pa ni Cayetano, hindi namin pinag-uusapan ang kahit na anong impeachment. Oh, maisingit, maipanira na lang po ang estilo ho nila, mga kababayan, 'di ba? Oh, gano'n at gano'n paulit-ulit po, mga bossing. Sabi dito, ginigiling ang budget para pagulungin ang impeachment ni Sara. Kahit walang budget 'yan, gugulong 'yan, 'no? Tsaka hindi naman kailangan ng budget, wala, pang-issue lang talaga ni Imee 'yan. Kasi mga boss chief amo, sir, um, Pebrero 6, 'no, kung di ako nagkakamali do'n sa petsa, pero malapit lang ho diyan, 5. Yan po ang pag-uumpisa ng pagsusulong ng impeachment ni Vice Presidente. Parehas lang din po 'yan at madadagdagan lang po, walang mababawas pero may madadagdag, 'no? Kasi naman ho, mga kababayan, sabi nga natin, lahat nung mga issue sa kanya nung panahon na siya ay, ini-impeach at nakapaloob dun sa impeachment na yun, wala silang sinagot. Hindi nila sinagot, 'no? Bagkus parang nagtulong-tulong sila, Senado, et cetera, at silang mga ito na i-dribble-dribble para mabalewala yung impeachment na yun. Pero sa pagkakataong ito, 100% pinulido ng Congress yan at sa pagkakataong ito, naniniwala ako, lagpas pa din 1/3 ang lalagda at pipirma para sa isusulong na impeachment para kay Sara Duterte. Oho, 'no? Sabi ni Win Gatchalian, hindi namin napag-uusapan ang impeachment. Di namin napag-usapan political side of things. Ang pinag-uusapan lang namin, budgetary requirements as well as yung impact to the people. Kagaya po, mga bossing, na i-vlog natin kaninang kagabi, na isa sa nangunguna edukasyon, mga kababayan. Yung puro mga ganun, no? Yung eto po, yung kampo nila Sara Duterte at kampo po ni Imee Marcos, halata na lang pong namumulitika at halata na lang po na gusto na lang pong pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang mga nakikita nating iniestilo ho nila, ginagawa nila ay puros na lang po pagbibintang at walang kahit anong dokumento, ebidensya na pagpapatunay na nagnakaw si Pangulong Bongbong Marcos o magnanakaw si Pangulong Bongbong Marcos. Nagsasama-sama po yang lahat na yan. Nag-iipon-ipon po, sama-samang puwersa. Bakit? Kailangan po talaga nila. Bakit? Baka marami po ang makukulong sa kanila. Bakit? Kasi po itong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos walang humpay, walang tigil sa pagpapaimbestiga sa mga nangurap sa ating bayan. Yari na. Tsaka ho, mga boss chief amo, sir, 'wag po tayong maiinip, 'no? 'Wag ho tayong maiinip, mga kababayan, dun sa sinasabi ng mga DDS na, naku, eto 4 na buwan na, wala pa ding nakukulong. Ano na, tapos na ang Pasko, wala pa ding nakukulong. Ganyan na ganyan din po kasi ang sinabi nila doon sa dating Pangulong Duterte na ngayon po ay nasa oblo. Ang sinasabi nila, "Uy, nasaan na yung ikukulong? Ba't hanggang ngayon hindi pa din nakukulong?" Yun, oblo na ho. Pinupulido ng gobyerno yung mga ikakaso para kapagka ikinaso, tiyak ang panalo ng mamamayang Pilipino. Naudlot man ho ng konti, hindi man po natupad yung sinasabing bago magpasko, although nandoon si Sara Diskaya, isa sa mga big fish po ng korupsyon, ng flood control at ng mga ghost project. Ayaw tanggapin ng mga DDS na big fish yun. Hindi man po natupad yung sinasabing bago magpasko, panigurado naman po ako, huli man ay maihahabol din. Opo. At mga kababayan, ganyan na ganyan din po. Kanino? Panigurado ko, ganyan na ganyan din ho, mga boss chief amo, sir,
yung mangyayari kay Bato at kay Bongo. Oh, sabi ko sa inyo yun 'no. January ano daw, Disyembre si Bato, tapos January naman si Bongo. Mangyayari yan mga kababayan, mga boss chief amo sir. 100% ako diyan. Ano, siguradong sigurado ako diyan mga bossing, oh. 'Di po ba? Tinakot niyo na naman si Bato. Si Roque, ayan si Roque kapagka si Roque ubos na talaga mga DDS 'no, tignan mo pati si Roque. Tingnan niyo si Roque mga boss chipamo sir, oh, ang pinangkakapitan niya na lang niyan, pinanghahawakan na lang ho niyan, eh, yung mga oras, panahon na hindi pa nahuhusgahan yung kanyang asylum. Yan na lang po ang ikinasasaya niyan. Pero paikli na po ng paikli yan. Tingnan niyo po, yung itsura ni Roque, pabakla na po ng pabakla. Ay, putik na yan. Kasi kayo matatapos na tayo. Kung kailan matatapos, kokomento pa kayo ng mga ganyang pabakla ng pabakla yung itsura. Diyan sa comment section ninyo. Oh, ayan, oh, nababasa ko. Humbakla. Grabe. Oh, yan meron pang magsasabi, oh, pagka umuwi yan, eh, matutubo yan. Oh, maglilinis ng tubo yan. Ay naku, bahala na nga kayo diyan, 'no? Hindi, pero sa nakikita ko ho mga boss chipamo sir, walang matitira sa DDS talaga. Roque, pag-uwi ho, posibleng makulong na. Anong posible? Diretso sa kulungan yan 'pag hindi na-approve yung asylum niyan. Which is kitang-kita, alam naman natin na malabo, 'no? Yung mga senador maaaring makulong din yang mga yan at et cetera. Mga congressman meron din, maaaring makulong din po yan. Dahil ito pong pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-umpisa po mga kababayan sa pagsupil ng korapsyon. Naku, wag kayong ano, wag kayong magugulat kung sakali na dumating ang 2027 bago mag-eleksyon, eh, biglang merong sumigaw na mga kapwa nating Pilipino, baka kasama pa nga diyan yung mga kakamping. Sumigaw sila na, gusto pa namin ng isa pang termino kay Bongbong Marcos." Oh, 'di ba? Eh, kapagka maganda ang ginagawa ng presidente, siyempre ho magigiliwan o kagigiliwan ng taong bayan 'yan para tuloy-tuloy ang pagpapaunlad sa ating bayan o isa pang Bongbong Marcos. Naku, baka magalit mga DDS. Oh, mga bossing, magpapaalam na ako, 'no? Mamayang gabi naka-live tayo 8:00 ng gabi, Pilipinas time. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Sa kanadirahan, go!